So, ang next step na gagawin natin dito is maglalagay tayo ng text field sa mismong frame natin. So, ang gagawin natin, maglalagay tayo doon ng mga tables na gagamitin natin for dashboard. So, ngayon, ang gagawin natin is sa baba ng main panel natin, ang gagawin natin dito is tatawag tayo ng JLabel. So, sa JLabel natin, ang gagawin natin is i-declare natin yung product label natin. Equal lang natin yan sa new JLabel natin. And inside ng JLabel natin, papakita natin yung product name. Yan. Then, after ng product name natin, kukunin nyo lang si product label, puntahan nyo si .setBounds, copy nyo and paste nyo sa kanya. Then, papalitan nyo lang yung mga value. Kayo na bahala mag-position as of this moment, 30, 30, 120, and 30 yung sa product label natin. Next naman, copy ko siya, paste. Papalitan naman natin siya ngayon ng price label. So, meron tayong product, price, para sa magiging dashboard natin. So, lagyan natin dito price. Then, sa set bounds natin, same pa din, 30, pero papalitan natin yung Y into 80, 120, and 30. So, copy, paste. Then, yung next naman, papalitan lang natin siya ng quantity label. Quantity. So, dito, papalitan natin yung label niya into quantity. And then, after nun, ang gagawin natin dito is, since 80 na yung naging label natin dito, ang next naman is set natin siya into 130. So, meron na tayong tatlong label sa mismong dashboard natin ngayon. Then, after nun, ang gagawin natin, next step is gagawa tayo ng text field. So, sa text field natin, kukunin natin yung text field. Yan. And then, after nun, talagay natin yung product field. Kasi for product field to, so set natin into new JText field, then semicolon. And then, after nun, tatawagin nyo siya, paste, and then, again, set bounds. So, napaka-importante ng set bounds. Kasi tayo yung naglalagay sa positions ng mismong mga components natin. So, after nun, sa text field natin, papalitan lang natin siya ng 150. Tapos, dito, let's stay it sa 80. And then, ang text field natin is 150 yung width, and then, sabihin na natin, okay, 30 yung magiging height natin. So, hindi siya ganun kalaki. Then, after nun, paste natin siya. So, palitan na lang natin ito ng, sabihin natin, price. Okay? So, sa set bounds natin, sa magiging price natin, let's say 150 na to, 80, 150, and 30. So, tingnan natin kung hindi sila, kaya gawin nating 30 ito. Then 80 ito para hindi masyadong magkalapit. Okay, so after ng price natin, then ang gagawin natin, so meron ka ng product, price, so yung next naman natin will be yung quantity. So, quantity natin, ito yung importante. So, baka makalimutan ko pa. Paste, copy, and then paste. Yan. Tapos, dito na part sa set bounds natin, ang gagawin natin is 150, isa-set natin siya into 130, and then we will leave yung width and height natin into 150 and 30.
Okay, so after nun, ang next naman ay kuha tayo ng button dito. So, paste ko lang yung button dito. So, papalitan lang natin yung button. Sabihin natin J-button tapos lalagay natin add button kasi mag-a-add tayo, no? And lalagay natin dito add product. Yan. So, copy natin, paste dito. Then, yung set bounds ng button natin for add product, let's say sabihin natin 150, tapos 180 natin siya. Then, yung width and height niya is leave na natin na 150 and 40. Then, ang gagawin ngayon natin is magkakaroon tayo ng array dito. So, sa array, meron tayong columns. Kasi tatlo yan. So, meron kang product name, price, at saka yung quantity. So, we will set them into columns. So, ang gagawin natin, gagamit tayo ng array, then lalagay natin yung product, comma, and then after nun, quotation, price, comma, and then quotation, and then quantity. Then after nun, semicolon natin siya. So meron tayong columns ngayon, product, price, and quantity. Then after nyan, ang gagawin natin, gagamit tayo ng tinatawag natin na default table model. So, ito yung pag-create natin ng table. So, isa-set natin yung variable natin into model, equal natin siya into new default, asan na yun? Default table model. Ito siya. Yan. And then, gagawin natin, so kukunin natin si columns. I-paste natin siya dito and then we will start sa 0. So, ibig sabihin, empty pa yung columns natin. Okay. So, yung next part naman is gagamit tayo ng JTable. So, sa JTable natin, tatawagin natin siya into table. Then, new JTable. Okay. So, after nun, ang gagawin naman natin next is magkakaroon tayo ng magkakaroon na tayo dito ng button, action listener. So, gagawin nyo, kukunin nyo si add button. After nyan, magda-dot kayo dito, lalagay natin yung add action listener. So, sa add action listener natin, kaya-create natin yung new action listener. So, basically, ang pinakatrabaho ng add action listener na ito is pakinggan kung meron bang nagbabago sa state ng dashboard natin. Okay? Specifically, sa magiging product, price, and quantity natin. So, ang gagawin ngayon natin, isa-set natin yung public void. And then, action perform. Tapos, sa action perform natin, meron tayong action event. So, sa action event, lalagyan mo siya ng variable na e, and then, opening and closing parentheses. Or, I mean, curly bracket. Then, maglalagay ka ng semicolon dito. Okay? So, after nun, ang gagawin natin sa loob, magde-declare tayo ng string at tatawagin natin yung product natin. Equal natin siya sa product field natin. Nasaan si product field? So kakopy nyo siya, paste nyo siya dito, and then that get text. Kasi kukunin natin yung sinulat ng user natin na product name sa mismong product field natin. Now, copy ko lang siya, paste, and then paste ulit. At yung susunod naman is yung product field natin. Product price
field natin, yan. Tapos dito naman ay papalitan natin siya ng price. Dito papalitan natin ng quantity. Then yung quantity field natin, paste lang natin siya dito. Okay, so string, oops, string and string. Yan. Tapos, after nun, ang gagawin natin ay tatawagin natin yung model na variable natin dot add row, then new object. Yan. New object tayo guys kasi in any case na mag-add ng product, price, quantity, yung mismong user natin, i-add natin siya sa row na meron tayo. Then after nun, tatawagin na natin si product dito. Tapos tatawagin din natin, of course, yung price natin. Then si quantity natin. Then after nun, isi-semicolon natin ito. So, ang gagawin ngayon natin next is ipapasok natin ito dito. And then, curly bracket. So, erase nyo to, semicolon, copy, erase dito sa loob. Yan. Yan. So, after nun, natin maayos yan. Ang gagawin natin, call out natin si product field. And then, gagawin natin set text. At ililive natin siya into blank. Bakit? After natin mag-add ng product, sa mismong table natin, kailangan i-erase natin yung sinulat natin sa mismong product field natin. Paste. Then, dito naman ay si product price field natin. Copy, paste. Quantity field naman. Yan. So, after nun, ang gagawin natin next, of course, hindi naman natin alam kung gaano karami yung i-add ng user natin. So, magkakaroon lang tayo dito ng JScroll pane. So, para may scroll yung mismong panel natin. So, scroll pane ang tawag natin sa kanya. Then, equal natin siya into JScroll pane. Tapos, ang ipapasok natin dito ay yung mismong table natin. Then, semicolon. After nun, ang next na gagawin natin, call out natin si scroll pane. Of course, set bounds din natin siya. So, sa set bounds natin, 350 natin siya. Then, 30, and then 300, and then 300. And then, after nun, tatawagin natin si main panel. So, si main panel, lalagay natin siya dito sa baba. Tapos, magda-dot add tayo. So, sino yung a-add natin? Si product. Nasaan na ba yun? Baka magkamali tayo ng spelling. So, product label. Paste natin siya dito. Semicolon. Copy. Paste. Lagay natin dito. Para sure lang. Product label. So, meron tayong price label. Copy. Paste. Tapos, after ng price label natin, ito, quantity paste natin. Muntik na natin makalimutan. Quantity label. So, medyo hinay-hinay lang din tayo sa copy and paste. Kasi baka makalimutan natin sila. Then, after nun, main panel ulit. Or sabihin natin, eto siya. Then, ang ilalagay naman natin dito ay product field. Paste.
copy, then price field, tapos quantity field. Okay, so tapos next naman, another part ng pag-a-add natin. Ang a-add naman natin of course yung mismong button natin. Copy ulit natin siya. And then, ang ilalagay natin dito si scroll pane. So lahat ng components dapat ma-add siya sa mismong main panel natin. And meron tayong error dito. Ang gagawin lang natin sa error na yan is add natin. Meron tayong color action listener. So kulang tayo ng import java.awt.event action listener yan. So wala tayong action event. Then semicolon. Then check natin. So nawala na yung error natin. Now we will check yung program natin if na-add ba yung mga ina-add natin na yon. So una, mag-login muna tayo, admin, and then 1, 2, 3, 4, password. So sales, product, okay. So at least nandito yung sidebar natin. Okay, so para maayos natin yung sa main panel natin, pupunta lang tayo dito kay main panel under ng set bounds natin. Set lang natin siya ng 200 tapos change nyo ng 700 ito. Then i-run natin yung program. So username is admin, password 1234. And eto ngayon yung product name, quantity natin. Pero mapapansin nyo na wala yung sa product price kasi yung product name dapat nandito siya and then product price yung nandito natin. So close natin. So dito ay product label pa rin nakalagay. So price, paste dito. Then check natin ulit. Admin 1, 2, 3, 4. And so product name, price, and quantity. Then yung add button natin dito.